Nag-start na nga pala yung unang snowfall para sa winter ngayong 2023 dito sa Canada. At panglimang winter season na namin dito ni Missy sa Canada. At as expected, ito medyo pumangit na naman at pumutik yung mga daan. Meron din mga mangilang-ilang mga aksidente. Expected na to sa 5 taon namin dito. Marami na akong na-witness sa daan na mga kotse nahuhulog sa gilid ng daan kasi sobrang dulas naman talaga. So, yun nga, sa video na to guys, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin may enjoy yung unang winter natin dito sa Canada. Especially, itong video na to is for newcomers. Yun nga, gaya nga ng sinabi ko, pang 5 winter season na namin to ni Mrs. dito. So, naranasan na namin yung mga struggle at yung paano kami nahirapan sa pag-a-adjust during winter. So, bali officially, nag-i-start talaga ang winter dito sa Canada. Mga beginning of November to December. Tapos, matatapos siya mga late of April na the next year. So, as expected nga dito sa Alberta, nagne-negative 0 to negative 30 kami. Tapos, pag minalas-malas nga, maabot pa ng negative 40 to 45. So, ganun katindi yung lamig dito during winter. At yun nga, paano namin to napapagandaan o paano kami nakakasurvive. So, syempre, uunahin natin yung sarili natin. Kung paano natin ihahanda yung katawan natin sa gantong extreme weather. Just imagine, 0 to negative 30 hanggang 45 yan. Ganon katinding lamig dito, especially dito sa Alberta, sa Calgary. So, inumpisahan ko yon sa pagsusot ng aking base clothes. Yun yung mga typical na pang-araw-araw nating damit. Either yung normal na short sleeves, pwede din long sleeve. Ang ginagawa ko kasi meron akong short sleeves, tapos susuotan ko siya ng long sleeve. After nun, yun yung hoodie, makapal na hoodie. Tapos, after nun, meron na akong winter jacket. Naalala ko kasi nung dumating ako dito December 2018, nag-start na yung winter. Yung mga dala kong damit from Bahrain to Philippines, mga jacket, hindi siya tumatagal. Parang hindi siya built para sa ganitong extreme weather condition. So, ang ending, bumili pa ako talaga dito ng winter jacket kasi sabi nila yung mga gawa dito is ginawa talaga for Canadian weather. So, tama naman sila. Nakakatulong naman talaga ng malaki. So, doon naman tayo sa bottoms. Sa bottoms, 2 layers yung sinusuot ko na madalas. Yung una is yung aking base, yung thermal leggings. Tapos, susundan ko na siya ng jeans or jogger. Tapos, di rin mawawala dito yung ating winter socks, tsaka winter boots. Sa winter boots, medyo maging picky tayo dito kasi dito nakasalalay yung ating sarili. Madalas kasi dito sa Canada, dito sa Alberta, pag nag-black ice at nagkamali tayo ng apak, sigurado ma-slide tayo, baka ma-emergency pa, mabalian tayo ng boto, mabalian tayo ng balakang, malaking abala. So, sa accessories naman, wala namang masyadong sinusuot maliban sa bonnet, yung classic na bonnet, tsaka scarf. Protection yon sa sobrang lamig sa mga tenga natin. Kasi talagang mamamanhid yan sa sobrang lamig. Alam niyo kasi dito guys, pagka negative temperatures na, yung mga extreme talaga, nauuso yung frostbite tsaka hyperthermia. Yung frostbite sa pagkakaalam ko, yun parang nasusunog yung balat mo sa sobrang lamig. Ang end up pagka hindi na siya kayang remedyohan is pinuputol na talaga. So yun yung medyo delikado. Siyempre isang malaking bagay pa rin yung pagbabasa o pag-research natin sa Google, yung tamang pagsusuot ng winter clothes. Especially sa mga newcomers like international student, yung mga winter intake dyan, tapos yung mga workers, yung mga first time na pupunta dito sa malalamig na province ng Canada. At pagdating nyo naman kasi dito, hindi pa naman basta-basta tayo makakabili ng mga kotse. Siyempre, ang means of transportation natin is yung mag-commute muna. May expose tayo ng sobra sa lamig.
So malaking bagay kung handa tayo, kung napaghandaan natin siya sa umpisa pa lang. Siyempre dun niyo ma-e-enjoy yung unang winter season niyo, yung hindi ka struggle, hindi ka parang isusumpa mo na yung yelo. Masarap naman at maganda naman talaga ang winter kung handa ka. At ang isusunod nating ire-ready para sa winter ay ating mga kotse. Siyempre darating yung time na makakabili na rin tayo ng ating mga personal car. Hindi naman forever tayo magko-commute, 'di ba? So itong share ko, base lang 'to sa experience ko, sana makatulong sa inyo. Yung number one kong inire-ready sa kotse ko is September pa lang nagpapalit na ako ng winter tire. Ito kasi malaking bagay ito. Pag summer kasi ang mga tao dito, gumagamit sila ng mga all season tire or summer tires. Tapos pagka winter, paparating na yung winter, papalitan na nila yon ng winter tire. Yung iba naman, hinahayaan na lang na all season yung gamit nila. Sa akin kasi mas prefer ko naka-winter tires ako. Unang-una sa insurance, kasi kapag wag naman sana, syempre pag na-aksidente ka during winter tapos ang gamit mo is all season tires or summer tires, malaking impact yon sa insurance mo. Parang lalabas doon kasalanan mo kasi hindi ka naka-winter tires. Tapos syempre hindi mawawala diyan yung ating water fluid. Yun yung nilalagay natin para sa kotse, para sa ating mga wipers. Dito kasi hindi lang madaling, ibig sabihin hindi lang ka pwedeng basta gumamit ng ordinaryong tubig. As extreme weather nga dito, madaling mag-freeze ang tubig. So yung water fluid, ginawa talaga yan para sa mga extreme weather condition. Hindi siya basta-basta nag-yelo sa sobrang lamig. So make sure meron tayo niyan. Tapos yung mga wipers ko, pinapalitan ko yan. Kasi kadalasan kapag summer, pupudpod yung rubber niya. So pag winter, kailangan mo talaga laging clear yung visibility ng windshield mo. So dapat check yan sa atin. Susunod naman, make sure nakapag-change oil na ako kasi sobrang hirap mag-change oil during winter. So dapat paghandaan din natin yan. Sunod naman na chine-check ko guys is yung battery ng kotse. Kahit mahaba pa yung lifespan niya, minimake sure ko na good running condition pa rin. Mahirap kasi yung titirik ka sa gitna ng daan tapos winter pa. Marami namang tutulong sa'yo, yun nga lang syempre hesitant yung iba dahil sa sobrang lamig. Kaya yung iba ang ginagawa is kumukuha na lang ng insurance. Para nga naman pag tumirik sila, tatawagan lang nila yun yung magtotow sa kanila sa pinakamalapit na auto shop. Syempre dagdag gastos yun. Hanggat kaya naman nating gawin yung preventive maintenance, yun na lang yung gagawin natin. Tapos yung last but not the least is yung pagpapalit ko ng carpet mat to rubber mat. Yung rubber mat kasi importante sa atin yun, o sa akin yun, kasi yun yung sumasala ng mga putik sa sapatos natin galing sa labas papasok sa loob ng ating mga kotse. Napaka uncomfortable kasi kung maputik yung loob ng kotse natin, 'di ba? So yun lang yung mga may advice ko para sa mga newcomers na papunta dito, especially ngayong winter. May enjoy nyo naman talaga ang winter kung ihahanda nyo lang yung sarili nyo at magre-research kayo about kung paano ang winter dito sa Canada. So guys, maraming salamat sa panonood ng aming video at sa susunod ulit. God bless us!